Sabi ko, pag hindi po kayo tumahimik, I have to stop this. Hindi ba offending yun? I'm trying to correct that. Bakit sino pa yung mga kaibigan mo yung bad bet? Siya pang mahilig bumulong. Parang may sasabihin ako. Zen, lahat naman nagka-COVID pa ko. Nagka-COVID ka, no? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo to! Gusto mo tunggulan, no? Medyo na-offend kasi ako dun sa... Ay, nabate mo ko dun. hindi wala nang offending doon. This time. Kaya ako tinitwist sana na... Habulin nyo si Alex. Hindi kasi sinabi nila. Di ba pinalagay? Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Hello mga kapatok! Woohoo! Nagbabalik po tayo sa panibagong episode ng Papatok! Nakapapadudot, ano pa ba ang hindi natin natatakel dito sa Papatok? Lahat na, may umiyak na dito kasi Oo. grabe yung pinagdaanan sa buhay. May mga revelations tayo, may nakakatakot na episode, di ba? May mga visions. May mga umami na may pangatlong anak. Oo! This time kaya, ano naman natin pag-uusapan? Siyempre gusto natin, pasayahin kayo. Tingnan nyo naman yung outfit namin. Uy, di ba? Mga Papadudot, outfit namin. parang kwan ka, Gen Z, oh. Oh, parang Justin Bieber, di ba? Justin Dudut! Justin Dudut. Oh, baby. Ice cream Ang hirap yummy. kumita ng pera, ha? Papadudot, ice cream yummy. Ice cream good. Wow! Nakakabata. Gen Z! Alright, naku mga kapatok, i-share nyo po ang ating kwentuhan para updated kayo. Yung mga kamarites nyo dyan ha, i-stream nyo na ang Papatok sa Spotify and don't forget, i-follow nyo po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram. Pakalat-kalat po kami. Madali nyo po kami makita. Siyempre, ang ating Papatok ay ang first ever podcast powered by Bingo Plus! Ito ang ating makakasama ngayong araw na to. May tawanan at trip na ibibigay sa atin today. Naku, may ihihin na naman tayo dito sa katatawa. Nako, malalaman natin yan. Hindi lang isa kundi doble ang saya na dala ng mga bisita natin. Kaya naman, excited na ako. Let's go! Kapatok Reveal! Ang kanilang punchline, Habe! Malupit na kwentuhan. Sagot nila yan. Humanda na sa laugh trip na usapan. Kakatok na, Kapatok Alex Calleja at Israel Buena Obra! Yeah! Mainit-init pa! Please welcome Alex Calleja and Israel Buena Obra! Ganito lang, parang isa lang yung sumawang. Parang game show lang. Bati muna kayo sa lahat ng mga kapatok natin. Yan. Hello mga kapatok! Taas ng energy, ano? Tagal kasi natin naghintay doon, kaya nakuha namin eh. Kuha namin yung accents ninyo. Oo. Hello mga kapatok, ako po si Israel Buena-Obra ng The Comedy Crew. Ako naman si Alex Calleja. Ako naman si Alex Calleja. Hello mga kapatok. Yan. DJ na DJ. Sa mga hindi nakakaalam, si Alex talaga nag-DJ. Yes, Hindi, until now, nag-DJ Until now. siya. Oh, DJ ako sa Magic 89.9. Isa sa mga host, pero originally na sa MOR ako. Na nakalabang ko pala 2013, no? 2013 to 24. Mga 2012 to 2014, mga ganun. Nagkatapatan kami sa Ano ako, alas 12. Daddy Alex. Wow. Daddy Alex. Oo, Pero kasi- sa Alex naman ngayon sa Magic. Alex lang. Wala nang ano. Alam mo, nagdi-DJ? Nasa kwarto lang niya. Zoom nasa lang. nasa comfort ng Oo. house niya. Grabe. Unas- Kaya pala lang ang kaya mukha. yung alas 6 ng umaga. Yes, Oo. 6 to 9. 6 to 9. Monday to Thursday. Kasama niya si Mo. Mo. Karil. Kung ano-anong pinagkukwentuhan lang nila doon. Oo. Hindi ako masyadong nakikinig English kasi. Di ako nag-English. Ay, di siya nag-English. Si Mo lang yun. Bahala sa buhay Sabi ni niya. Alex, kayo yung mag-adjust. Aga-aga eh. English. Kasama ko si Karil, sa Samo, sa si Mara Aquino. Yun. Sumisingit-singit si Senator Bam Aquino noon. Ngayon hindi na pwede dahil tumatakbo siya. Pero kasama ko siya doon. Si Israel naman, pare Koy, anong pinagkakabisihan mo? Maliban sa pagkain. Hindi, ano lang, full-time akong stand-up comedian. Kasama ako ng papatakbo ni Alex ng The Comedy Crew. Yan. Co-host din ako ni Alex ng punchline. Punchline with Alex Calleja. Podcast kami. Yan. Yan. Tapos yan yung mga Writer din. mga writers, mga ano namin, mga pagka may sitcom, kami mga creatives Yeah. ng isang sitcom. For example, Net 25, Goodwill. Goodwill, yan. katatapos lang, season 5. Katatapos. So, masasabi natin na naghihiraman sila ng jokes.
Hindi. Hindi. No. Pwede. No. Bawal din ba yun? Bawal yun. Bawal sa amin. Maghiraman? Bawal. Bawal Eh, lalo na yung maghiraman. nakawan. Oo naman. Mamaya pa natin pag-uusapan yan. Bawal lalo yung word. Nagigigil na ako eh. Nagigigil na ako eh. Ito ang ating talagang first question. Paano napunta sa comedy si Alex at saka si Israel? Ako muna. Oo, ikaw na. Nagsimula ako 2017 sa Baguio. Yun. Parang Because you're from Baguio. originally, pinanganak ako dito sa Maynila. And then, lumaki ako ng lumaki. Tumigil. Sa Baguio. Lumaki ako sa Baguio. And then, after ilang years ng corporate work, ganyan, parang napagod na ako. So, naghanap ako yung gusto ko talagang gawin. Which is? Parang nag-audit ako sa buhay ko. Anong pwede kong gawin na kahit hindi ako bayaran, gagawin ko pa rin. Yun yung naging tanong ko sa buhay ko eh. Kasi happy ka. Yeah. So, ito yung naging... Pumasok muna sa macho dancer. Hindi ka bouncer. Tapos binayaran na siya para tumigil. Tama na. Sabi ganun. Ito na. Then, nakuha ko to, stand-up comedy. Which is totoo naman. First, kasi 8 years na ako. No? First 3 years, walang bayad. Yan nangyari. Literal. Tapos, Thank you lang. maraming ganun pag nagsimula ka Pero talaga. may mga tips naman yan, di ba? May mga tip-tip. Ganun. Not really. As in, wala. Iba yung stand-up comedy na ginagawa namin eh. Sa nakasanayan nating stand-up comedy sa Pilipinas eh. So, Dati passion. At saka gusto mo lang talaga ginagawa mo. Ngayon mga mukhang pera na. alipin kami na sa lapi. so yun na, nung simula ako sa Baguio, tinayo namin yung Comedy Baguio. Kasama ko nung si Jimberly Villanueva. And ang isa sa mga una naming naimbitahang comedians to perform and then to launch yung Comedy Baguio, si Alex. Doon kami nagkakilala. Sa Baguio? Yes. Pumunta ako Show sa Baguio para... 2017. Kasi matagal-tagal na ako nag-stand-up. Nag-start kasi ako 2007 ako na-discover sa isang seminar because I'm an IT programmer dati. Nakakwento ko naman yan sa lahat ng mga interviews ko. IT programmer, nagturo ako, then nag-workshop. Pero before that, talaga ako. Wala pa naman kasing stand-up comedy term nun eh. Ang akala ko kasi, hosting ako. Ang tawag sa akin, funny hosting. Kasi ang kilala dito, yung mga comedy bar humor. Meron kasi mga comedy bar, mga punchline, laugh line, yung mga may singing, ngayon, yan ang uso nun dito. Ako naman, comedy hosting lang. Hanggang sa nakapasok sa showbiz, bilang host ng mga TV show, writer, director, so ganun-ganun na. Hanggang sa nagkaroon ng isang parang contest sa ibang bansa, Finland. Sayang, kanina pa yan, nagsinusundan namin yung alam mo. Paparakot ulit tayo. Okay. Nakaka-anim na nga ako dyan eh. Akala ko challenge sa show na to na. Parang yung focus mo, parang natatlo na lalulong ko. Masarap naman. Oo. Talat. May isa top lasang papadudot. Siguro binugan niya. Kaya pala nakita ko, medyo malaki. Yun, tapos pagkatapos nun, sumali ako sa isang contest, yung Laugh Factory Spanish Person in the World. Medyo doon naging aware yung mga Pinoy dahil sa Showtime na ako nagsusulat. Hanggang sa mga bar scenes kasi, nag-perform kami sa mga hindi mga comedy bars, kundi yung mga may band. Minsan kami pinapalit doon, kami yung nag-perform. Mga filler. Hindi, parang pag hindi banda kami. Pero hindi talaga sila kilala for comedy. Halimbawa, yung 19 East, nakilala ka sa mga banda, 70s Bistro, mga ganon. So, may isang araw na kami ang naka-line up. Yun ang mga nangyayari. Pero simula dati, pumunta kami sa isang bar, may manonood, 3, 5. Takot pa kasi akala, kami yung mga okrayan, So, matagal sa bago, hanggang sa dumating si Jokoy, madali na ipaliwanag. Anong klase stand-up nyo? Parang Jokoy, dumali na yung buhay. Parang ganon. Parang Jokoy, pero walang masyadong, hindi ganun kamahal. Parang Pero ganon. katulad ka din ba ni Israel na way back then, walang bayad, thank you? Hindi, medyo pagpasok ko noon, nagbabayad. Kasi kagad ako, headliner kagad ako nung 2008. So medyo maliit. Bawa, 700, may makukuha ko 1.5, 750 sa show na yon. Kasi hindi naman kami, ticket. Ang bayad, hahatiin. Kumbaga komisyon. So pag konti ang tao, di konti paghahatian. So, tinanabaho namin hanggang sa dumami hanggang maging lucrative na. On my part, dahil nakapasok ako sa show business, ang bumabawi kami, hindi dahil sa mga bars, corporate shows. Kasi ang malaki bigayan sa corporate shows. And of course, the showbiz. So, naging
nawala yung corporate world ko, meaning hindi ako naging IT programmer. Ang hatian ko ngayon ng trabaho is showbiz and stand-up comedy and corporate shows. Ayun na lang. Paano nyo nalaman na nakakatawa kayo? Ako nung pinanganak ako. Sabi ng nanay ko, ito na yun? No, Doc, no, yun na. Pero hindi, ako, ang naging entry ko dyan, syempre, sa mga kalaro mo, nung bata ka, di ba? May mga laro kayo na hindi ka makakapagsabayan sa takbuhan. Kasi ganito na ako yun, magmula nung bata ako, ito na yung katawan ko eh. So, ang parang added value mo sa barkadahan, yung tawa. Ganon din sa classroom, hanggang sa napansin ko, pati mga teacher ko, napapatawa ko na. Di ba? Yung range na yun ng bata hanggang sa matanda, parang mararamdaman mo na, uy, siguro nga nakakatawa ako. Pero na-suppress ko muna yun hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob. Na-suppress no? Alam kong wala ako nang suppress. Pero hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-pursue talaga to as a career. Yun yung nangyari. Abang 3 minutes pa lang tayong mayari. Dito may ilong. Kasi may pumasok na ata. Ayun yan. Punta siya isa. Nababothered lang ako. Pero inisip ko, comedy ba to? O Wala mo. gusto ko na kasi 3 minutes. Hindi na may edit eh. May mga, ayun, meron pa. Sa kabila. Ayan, yung kulisap yan. Ayun, ayos na. At least napatay mo yung isa. Ayun, ano naman, paano mo, boss? Oo, yung paa ng ipis. Ayun, pasok mo na kaya? Okay na. Kaya lunggan. Naka-long shot naman tayo. Pero nasabi ko na kaya medyo may mga magsusum niyan. Pero okay na siguro. Paki-ganon na lang. Baka ma-reels, baka malagay sa reels eh. Huwag ka nang hihinga malalim. Okay. Bigote ko yun. Hindi, buhok katain. Buhok nga. Hindi ko mabunot Buhok na dito white, tayo. Yan, buhok na white. buhok na white. White. Oh, kasi may white ka Ayoko, na men. dito eh. Okay na tayo. Okay na. Gusto mo ganunin ko na? Merang ballpen. Pero Ako nalaman ko nakakatawa ako nung napatawa ko yung mother-in-law at father-in-law ko na galit sa akin. Dahil, galit sila. Nabuntis ko yung anak nila eh. Tapos, feeling ko mas magagalit sa'yo. Alam mo, naalala ko yan. Kasi ang father-in-law mo is general. Oo. Naku, mahirap nga talaga. Yun talaga yung standard. Napatawa ko eh. Paano Napatawa sila mo? napatawa? Yung babarilin na ako, sabi ko, knock. Who's there? Wala na ako. Wala na ako dito. Hindi yun, hindi ko naman kasi alam na yung sex pala nakakabuntis. Hindi ako na-inform. So, hindi na-challenge ako eh, dahil ayaw sa akin eh. Mukha raw akong adi kasi yung buko nun Kimpi. May binabagayan pala yun. Di ba, gwapo kay Kimpi. Pag ano ko, kay Kimpi, gwapo sa akin, adik. Sana hustisya. Bad trip ako. Sabi ko, grabe naman kayo, far out. Tapos yun, kaya yun, napatawa ko naman sila kasi ako na yung paborito nila. Hindi, sandali lang naman ako tumira sa kanila, mga 8 years. Sandali pa yun, ha? Bakit? Sa mundo ko, madandali lang yun ah. Pala mo nito. Tinatanong ko naman sila, nahinip na ba kayo? Pero lumipat naman ako, nagsarili ako. Doon sa bahay pa rin nila, sa ibang bahay lang. Pero, at least, nakabukod na ako. Grabe, napakaswerte mo sa asawa mo ah. And, laki ng naputol ba? Nakakat ba yun? Nakakat ba? Diretso yan! Siguro yung may Diretso blip. yan. Ganun. Beep! Huwag natin blip. Oo. Ba't may iningatan pa kayo image? Papatulog? Na para bang, oh my God, may nagbisita na sa tan. Cancel tayo. Tigilan niyo ako. Kaya pa ako nag-iingat dito. Oo, pwede. Ang concern nila, testing ng mga boses eh. Boss, medyo ang boses oh. Ito, oh. Walang volume. Iingat ang dahil lumilipat. Tapos, pero kapag buo. Ayaw mo na. Ano, origin story ng pamilya, no? Na ano? Na una yung hahanapan ng sign na siya na ba sabay yung sign yung sa tester ng ano. Oo, yung Pregnancy test. pregnancy. Ay, ano ka Weird kasi pareho rin, ganun din yung nangyari sa akin sa ex ko noon tsaka yung dalawang anak namin, di ba? Pangalawa na, ganun pa rin, nagulat pa rin sila. Tatay General? Hindi. Ba't ba kayo sa asawa natin? Ay, ba tinutumbok mo? Hindi, ang tinutumbok ko, ito. Gusto mo ba sabihin nyo isa doon, di ko anak sa'yo? Kaibigan pa naman. May bigote. Di ba yung lagi tinatanong ng mga magulang pag nangyari yung mag-aaminan na may kailangang parang confront sabay,
yung tanong nilang, paano nangyari to? Oh. Di ba? Ang hirap Explain. i-explain. Oo, yung paano nangyari. Na kung sabi, Pero, paano nagkaroon ng idea na mag-put up tayo ng isang comedy club? Hindi comedy club, parang group kami. Nangyari. So, naglalakad ako, nagkabanggaan kami. Tapos 3 days nagising ako. Laki pa namang yan! Nasa nyo na ba yun? Yung may mga kasalubong katawat. Laki na. Kanina, sa CR. Naging CR ako, hindi ako makasama. Saka, dito ka. Tapos pumuluan pa kayo. alam mo, kapag ako dumaan, lahat na, single lane lang. Sige. One way Wala lang. talaga. Sakop na lahat eh. Talaga, yun eh. Ganito yun. So, matagal na kami sa stand-up. Meron kaming grupo. May former group ako. Ayaw ko na sabihin para nakafocus na tayo sa The Comedy Crew. Tapos ngayon, sila naman, nasa isang grupo kami. And then, nung pandemic kasi, medyo nagkaroon ng mga, pag pandemic, kanya-kanyang racket eh. Kanya-kanyang tayong diskarte. Nung nakita namin na parang walang activities, kami lang yung nag-uusap. Ako naman kasi passionate ako eh. Nung pandemic, doon talaga ako doon parang, napaka-insensitive, no? Pero yung pandemic ang pinaka-paborito kong pangyayari sa buhay ko because nalaman natin na you can survive by online, by your own, di ba, kanya-kanyang diskarte tayo. Nung naramdaman namin na, nag-work tayo parang okay tayo kasi pareho tayong passionate and pareho tayong, kagad, result-oriented. So, nag-form kami ng group kasi pagka hindi kami nag-form ng group, malilito yung identifier We want to be identified as a different group para lang isa fresh start. Alam na ito na yung bagong grupo. And then, eventually, ayun ang start namin. Pero nag-start ako ng pangatlong grupo nga to Parang I was discovered by Comedy Cartel with Tim Tayag. Yan ang pioneer ng stand-up comedy dito, si Tim Tayag. Siya naka-discover sa akin sa Accenture workshop. We form a group, Comedy Cartel. And from that Comedy Cartel, we form another group hanggang napunta na kami sa group na to, na The Comedy Crew. Yun. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa is Comedy Manila. Para yun. Okay. Yun din, affiliated din yung Comedy Baguio noon dati doon. Sa Comedy Manila. So yun. Okay. Yun. Okay. Yun. Pero medyo bad breakup kaya we avoid talking about it kasi para lang hindi na ma-fuel. Okay. So I wanna focus lang sa The Comedy Crew. Para ganun. Ano pinagkaiba ng slapstick na comedy before at saka yung comedy style nyo ngayon? Eto. Literal pala. Ganito, lahat ng comedy, may kanya-kanya naman tayong market. Gusto mo mong linawin yun para maiwasan din yung mga May ibang Confusion. genre. Yan Parang yung- ganyan, parang singing, parang music, may rock, may love song, pero lahat yan may kinikater, Walang parang, mas special kami, Nung napansin kasi namin na yun yung prevailing comedy, we respect that. Pero ang stand-up naman namin kasi is, parang jokoy nga, nagkukwento kami ng sarili naming experience. So, isang tao lang, mag-stand up, parang jokoy, kukwento, at naka siya. Lahat ng comedy, nakasukat yan sa tatlong parte. Yung joke, what I mean is joke, premise, setup, punchline. So lahat yan, kahit ano pang klase ng comedy, lagi may premise, setup, punchline. Mapa slapstick, mapa Kahit knock-knock joke. knock-knock, lahat yan. Ang knock-knock, yan yung parang premise. Who's there? Ano yun? Setup yun. Punchline. Knock, Okay. knock, who's there? Just anong premise mo? Halimbawa, gusto mo lang ako maba. Yun yung ano mo. Ang knock-knock is the premise. Alam na nila na, may knock-knock sa Right, pin. oo. Yung pang-setup nun is, ako maba. Ako mabaho. Ang punchline doon. Di ba? Ako mabaho. Ay yung punchline. Parang ganun. So, ang Pinoy kasi, very physical. Kaya na sinabi ng slapstick. Literally, yung ampasan. Dati pa nga yung Jaryo. 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 Ginagawa nila ano yan. Tsaka nung araw, pangit ang mikropono sa mga TV. Kaya kailangan nilang si Charlie Chaplin nga sound. 'di ba? Kaya action. So syempre nade-develop yan hindi ka mo kagad hindi mo kagad iiwan si Charlie Chaplin ng kaya nag-work yung comedy niya So abang nagtatransform ka, nagkakaroon ka ng combination. Patawa with ando doon pa rin yung slapstick hanggang sa mag-aano ka na syempre. May physical comedy ka, meron ka namang parang yung mga verbal comedy. Kami kasi verbal comedy. Parang ganun. Pero from the first, the second, and now the Comedy Crew, meron bang, kasi kanina sabi nyo, kailangan Comedy Crew tayo. We have our own branding and identity. Anong pagkakaiba nyo? Kasi ang dami ng comedy Of course, ganito ang talagang may magkakaibang may mga differences, the improv comedy, may spit ka. Kami, ng former group ko na comedy similar kami. Siyempre ang pagkakaiba lang niyan, yung mga comedians, the way they deliver, the content of the jokes, ang pagkakaiba, pero similar. Ang iba namang yung mga comedians na mga punchline, iba rin yan. So marami siya, comedy magician, iba rin yan. So
doon ayun talaga may distinct na pagkakaiba. Pero yung mga previous group ko, pare-pareho lang kami kasi nag-branch out na kami to another group eh. Yun yung mahirap. Dahil lagi may point of comparison. Kasi Yes. it's the same pie na you offer. Yes, kaya nga we want to have an identifier eh. Para at least, alam niya na, ito yung comedy crew. Kasi para at least to, control ko tong comedy crew. Na parang, we have our weekly open mics, we have our weekly meetings, just to monitor the joke. Kasi I'm very careful with offensive jokes. Kasi I'm a writer of Showtime, Going Bulilit. Na-practice ko talaga na maging comedian ka muna before being offensive. Especially where nag-ano tayo, no? Nanliligaw tayo ng tao. Pag nanliligaw ko ng tao, ang hirap naman na mag-off ka kagad pag pinag-usapan mo ang religion. Pag-usapan mo ang politics. May matatanggal ka kagad na tao. Eh ngayon sa stage na to, kahit na yung Netflix special ko nag-number 1, ano siya, we're still, point of view ko, we're still, parang nanliligaw stage pa lang. At ang ina-avoid ko lang is identifying us as intelligent comedy. Yun ang ayoko. Kasi ang naniniwala ako na comedy is comedy. Kasi napatunayan niya sa Netflix eh. Magkahalo ang Netflix crowd eh. Hindi naman yan mga jologs lang. Hindi naman yan pang mayaman lang eh. So, ibig sabihin, there's no such thing as intelligent comedy. Comedy is comedy. Halimbawa, may slapstick ka. Kung hindi naman nakakatawa, hindi siya nakakatawa. Kahit sa ang aspeto ng ano natin, parang society. So, Naniniwala ako doon eh. So, actually, yung sa Netflix pa lang yan, nagkakaroon ng debate dun sa kung babasahin nyo yung mga comments. Yung mga clips na nirelease sa Netflix, Pang matalino. Pang-matalino, Sabi, meron naman pang-masa. Pangmasa. So, ibig doon pa lang, sabihin, hindi nila ma-figure out kung ano siya. oo. Hindi kasi, ako napanood ko yung tamang panahon. Oo. And then kahit mismong dun sa joke, di ba parang, kailangan ko paliwanag. May taga-BGC dito. Oo, part yun ng Diba? joke. Oo. Kasi gusto kong basagin na matatalino lang nakakaintindi na ang ano eh. Pag hindi mo naintindihan yung joke, hindi mo talaga naintindihan yung joke, period. Pero nakadepende kasi yun sa joke. At ang mga tao, Oo. iba-iba. No. Kaya nga hahanap ka ng joke na dapat ang target audience mo is all relatable ka. Okay. That's one. Pero yung pangalawa rin din doon na makaka-apekto is yung pagkakasulat talaga ng joke. Sa deliver. Yung maraming Pag-deliver. hindi nakikita ng ibang tao, akala nila it's joke and deliver, ganun lang. Yung sulat talaga yung foundation din nun eh. Na Sunulat mo siya kung para paano niya lumabas siya. inatake yung joke, di ba? Para lahat ng tao makuha niya yung ma-engage niya na, uy, Sa gusto ko to, comedy interesado crew, ako. sa comedy Nakasulat crew, talaga. I see to it na we avoid topics na alam mong mawawala yung crowd. Bibigyan tayo ng example. Lagi ko naman i-example to. Comic book. Nagbabasa ka ba ng comic book, Papa Dudut? Hindi na. Dati. So tanggal kayo sa audience ko. So kung dalawa lang kayo doon, di wala. Ibig sabihin kahit dati, nagsalita ako, comic book, sa inyo, wala. O di tapos ako. Anong joke pa anong papapatawa? Dapat may baon ka. So parang walang common denominator. Wala. Ito pa. Sabihin na natin nagko-comic book ka. Oh. Tapos ang pinili kong character for topic is Nightcrawler. Alam mo ba yung Nightcrawler? Hindi. Superman lang, kilala namin. Superman lang. Oo. Nightcrawler pinili ko. Sa Di X-Men. tanggal pa ulit. Ibig sabihin, ang topic dapat is relatable. Ang problema kasi, tinataas kasi yung comedy namin na pag hindi nyo naintindihan, hindi kayo matalino. I'm trying to correct that. Parang politika yan. Hindi porket hindi gusto yung kandidato mo, bobo na siya. Dapat tinataboy na natin yan eh. Alamin mo ngayon kung bakit ganun ang pag-iisip niya. And then do something para makonvince mo siya. So, yun yung atake namin. So sa comedy ba kailangan lagi may patama? Wala. Requirement ba yan? Hindi. Iba rin yung klase ng comedy rin. Na-appreciate ko lang. Na Satire, parang yung comedy is comedy for all. Yes. Tapos yung advocacy nila, na walang left behind. Wala. Kailangan lahat tumatawa. Dapat. That's part. At hindi namin sisihin yung audience na pag hindi mo naintindihan, sorry, hindi ka on target. Wala sa entertainment na nagbayad ng 800. Parang hindi Parang sasabihin na, ay, mabugnot lang. sorry hindi ikaw on target. Parang hindi. Pagkatapos namin, guys, hindi mo napatawa yung audience mo. Let's write more jokes na mapapatawa mo. Pero ang pressure doon, nasa sa inyo. Sa amin, of Comedian. course, lagi. Kung paano mo mahihit yung Lagi. bullseye na yun. Never, kaya nga doon ako natatawa na parang, di yan crowd namin, kaya di tumawa. ang hirap na. Ikaw ba singer ka? Pagkanta mo, hindi ko audience yun. Nagbayad ng tao para entertain. Saka yung, Pero dumating ba sa point na parang pumasok ka sa isang venue tapos alam mo na parang Hindi natawa. iba Oo. talaga, high-end, super high-end. May vibe. ito in preparation ko kasi kung ako magsasalita,
hindi ko maranasan yun kasi marami akong jokes eh. Na for all, pag nakita ko, talaga naman nag-observe ako ng tao. Minsan nga pag open ng joke ko, may itong plano kong joke, magpaplano ako dahil iba yung basa ko sa tao eh. Binabasa ko rin siyempre yung tao. So, ibig sabihin, nag-a-adjust talaga. Nag-a-adjust ako, Yung comedian talaga. hindi ko tutuloy ito kasi, ba't ko tutuloy ito? Hindi na nga kayo na, parang, Pero kasama sa adjustment, yung dami ng material. Kasi You have to magsusulat ka write ng marami. and write. Para sa So, marami yung ka. mga namamatay na joke, hindi dahil sa audience yun. Dahil yun sa comedian. Lagi. Palpak Yung yung conviction comedian. Oo, Yes. lagi. Kasi stand-up comedian ka, tumayo ka doon, magpapatawa, hindi sila tumawa. Anong ginagawa mo doon? Anong trabaho mo, di ba? Oo. At saka yung direct na effect ng stand-up comedy talaga, hindi yung tinuturo namin advocacy yun, hindi siya ambient entertainment. Tulad ng nararanasan natin sa music. Ang banda tumugtog, nasa stage, kahit magkwentuhan tayo, may sisig, may di ba, na-entertain tayo eh. Pero ang stand-up comedy, kailangan nakatingin sila sa amin, focus talaga. Yung sinasabi ni Alex na naliligaw kami, which is true. Ang stand-up comedy sa Pilipinas, relatively, isa sa mga pinakabatang audience sa buong mundo, really sa stand-up. Hindi pa tayo masyadong, kumbaga, sanay. Kaya nga sabi mo sa kanina, di ba klaseng nagpapasalamat ka comedy. kay Jokoy Oo. na nagpakilala? Madali lang sabihin. Pero, isa pa, na inaano ko is, sabi nila, uy, ang comedy dapat ginagamit mo as vehicle to express your advocacy. Sa panahon namin ngayon, dapat magpatawa lang muna tayo. Okay. Kasi kung nabawa, gagayain mo si Jokoy o kaya si Dave Chappelle, Chappelle, na ngayon parang may pagka siya, may pinaglalaban niya yung political stand niya. Ngayon, kasi sikat na siya, meron na siyang power to speak. Pero 10 years, 15 years ago, yung nagsisimula pa lang siya, wala namang kwenta yung joke niya. Gusto niya na muna magpatawa eh. Nung nakuha niya na yung tao, now I can say anything. Saka, Nakikinig na lahat eh. sabi nila, oy, ba't tayo mong gamitin yung pagiging comedian mo para mag-express ng isang Sabi ko, wala pang nanggaling sa bahay na tao na punta tayo sa comedy, di ba? Comedy show. Bakit? Gusto kong matuto ng isang advocacy. Tama, oo. Gusto ko kaya ka nanonood kasi gusto kong matawa, stress ako. Tama. Tara. Kahit magbayad ako. Di ba? Wala pang nagpunta sa disco na gusto kong tugtog ng Kasi meron siyang Advocacy. reason na alam ko matututo. Merong, values, darating may kami sa ganun, pero sa tingin ko ngayon, ang gusto lang namin, ang tao pag gusto matawa, uy, Alex Cadia, tawa tayo. Uy, Comedy Crew, tawa tayo. So yun. Kasi lalabanan tayo ng, pag darating ang araw, sasabihin ni Alex, puro ka patawa, saan mo gagamitin yung boses mo? Sa tamang panahon. Di ba? Parang, On Netflix. Sa stand-up comedy, mag-isa lang kayo sa stage. Dumating ba sa point na medyo dinaga kayo sa stage? Kinakabahan pa ba kayo? Oh, yeah, every time. Every time. Ako, pakiramdam ko yung kaba, yung takot, signal siya na nagkikare pa rin ako doon sa ginagawa ko. Kasi pagdating ng time na wala ka ng takot, parang wala ka ng pakialam doon sa gagawin. ako pag nasa stage si Israel, kinakabahan ako sa Yun, stage. yun. Kung kaya. Salamat po sa lahat ng venues namin. Sabi ko, meron ko. Ang talong ko kagad, matibay ba yan? Pero pag nakita ko na kaya si Israel, nawawalan ka ba ako na kaya tayo nito? Hindi, ako naman, ang may sinatag na necessary ka ba? Na pag hindi ka kinabahan, kabahan ka. O baka nalito kayo sa statement ko ha. Kabahan ka kapag hindi ka na kinakabahan. Kasi ang kaba, hindi naman nervous na wala ka ng, yung yung kaba flat para face ka maging na, ano ka, yung ma-on mo yung utak mo. Kasi bilis na utak yan eh. Luckily, sa part ko, very vocal ako dito na may mga comedian talaga na pinanganak na komedyante. May mga komedyanteng, may mga tao naman na sasabihin mo na pwede namang aralin. Yung nagsasabi na pwedeng aralin, may pa-workshop yun, kaya ganun. May budget? Hindi, may pa-workshop. Sasabihin, alam mo, pwede namang matutunan ng comedy. Tama-tama, may workshop ako dito na natutunan ng comedy. Pero alamang talaga yung medyo pinanganak ang may timing, may parang kanta. Iba't pa rin ang maganda talaga yung boses mo. Correct. Kaysa dun sa aralin mong gumanda yung boses mo. Kasi pagka nagkaroon ng parang senaryo na lalabas pa rin yung naturally maganda yung boses. Natural So, talent. ako, kaya ako hindi naranasan yun kasi meron akong combination ng Jokoy comedy at Pinoy comedy. Ang humor ko, Pinoy. Ang style ko, Jokoy. Ang utak ko, Pinoy. Pati yung delivery ko, Pinoy. Pero yung pagkakasulat ko, combination na ng mga Jokoy kasi merong premise, setup, punchline. Kaya na-mix ko yung culture natin na ang topic ko is very mag-asawa, yung putong pakwan, yung manok. So,
ang stand-up ako, pero ang topic ko Pinoy. Similar to Israel. O humuhugot sa mga araw-araw na Yes. Sino ba naman nanonood sa akin? Mga taong bakit ko papa-impress na I was in the US? Di ba? So, hindi ako ganun. So, importante kung ano yung market mo. Oo, correct. Dito sa Pilipinas, pwedeng mag-workout yung ganong style mo. Pero, naisip mo ba kapag halimbawa, lumabas na ako ng Pilipinas, babaguhin mo ba yung style mo? Depende doon sa market Meron mo? ba kayong fine-tuning bigla? Nag-first runner-up ako sa Laugh Factory Spanish Person in the World. 2016 pa lang nun. Oh. So, kalaban ko 88 na comedians all over the world. So, it was a combination of, parang text votes, parang online voting and material. So, I came second dun sa Malaysian. And English set yun. Advantage ang Pinoy kasi natutok tayo sa mga Pinoy audience na mainipin. Kaya nga in my own observation, sana may patience yung mga nakikinig. Kaya naging ganun ang comedy natin. Ang Pinoy kasi gusto niya anong nangyayari? Pag walang nangyayari, usap tayo. Kaya ang gagawin ng mga nasimula yung mga gay comedy bars na meron silang kantahan. Kasi habang para makuha attention dahil singing is always the number one entertainment sa Pilipinas. Ngayon, pag natapos na, silang apat sa stage, usapan sila, baragan sila. Ngayon, pagkatapos babaragin mo yung mga audience mo para naman makuha mo yung attention. So, variety show yun. Kami, kailangan namin mabilis ang punchline. Pak, pak. Kasi ang Pinoy, dahil wala naman kami kanta eh. Solo kami. Bam, bam, bam. Yung style na yun, nadala namin sa ibang bansa, ang tawag sa amin, rapid fire yung namin. So, ba't kanya kayo mag-joke sa amin? Ba't ang bilis nung mag-punchline? Hindi ka to ni-joke eh. Pwede maglakad-lakad dyan. I was walking one day. Pwede yung mga Amerikano ganyan. Dito sa Pilipinas, magte-text yung mga tao. Kaya nasanay kami na every 30 seconds, may punchline. Advantage sa Pinoy. Pinakamahirap patawanin ng Pinoy. Okay. Pinaka-break mo na lang, tawa mo din, di ba? Ang Pinoy, it's either pag nag-English ka sa Pinoy, hindi nila hinihintay yung joke, hinihintay nila magkamali ka sa grammar at pronunciation. Kahit nakakatawa ka, uuwi yan na, nakakatawa siya, pero na-pronounce niya yung tanga-tanga. Sa Amerika, hindi ka masyadong magaling they don't care. They just want to listen. Kahit foreigner, in general. Yeah, in general. Pero, like Jokoy, at saka yung ibang mga stand-up comedian, laging part ng comedy nila, yung mga Filipino culture, mga ginagawa everyday. Hindi ba offending yun? Na it's all about Filipino, nakakatawa sila. I mean, paliwanag niyo yung part na ganun. Ako, yung pagdating, ang masasabi ko lang yung take ko, syempre. Ang tao, mau-offend yun sa kahit ano man yung rason na pwede sila Personal ma-offend. experience sa stage. Sa personal experience ko and yung personal standard ko talaga, makaka-offend ako pag wala akong kinalaman dun sa topic na yan. Tapos ipipilit kong gawan ng, alam mo yun, papasak ko yung moralidad ko tsaka mentality ko dun. Pero kung halimbawa expert ako sa topic na yan, no way na ma-offend ko yun kasi pinag-uusapan ko yun na experience ko. Pagkataba ko, pag ako nag-joke tungkol sa mataba, tingin nyo ma-offend kayo? Papa Dudut? So, hindi ka na-offend, di ba? Hindi. Oo. Nagkakaroon sa ganitong katawan nyo, di ba? Kumbaga nakaka-relate kayo sa akin na nagjo-joke. Diba? Pag sinabi ko na sana man lang lahat ng monoblock illegal na, nararamdaman mo yun. Kasi naranasan mo rin yun. So, para sa akin yun yung paggaling sa akin, true sa akin. Yun yung true to comedy na sinasabi namin eh. So, first-hand experience. Oo. Ang karamihan sa mga tao na-offend sila para sa ibang tao. Oo, totoo. Totoo yun. Never, parang, may biniro ka, hindi ka ba na-offend doon? Na-offend ako doon. So, yung kay Jokoy, business move yun. Kasi, nung nakita niya na Filipino, ang sa online, kasi pareho kami ng style sa Netflix eh. Pinroduce niya yung niya eh. Correct. First Yung one. Tapos ang ginawa niya, ang crowd niya, Pinayin yun eh. Mga nurse yun eh. So doon na uso yung mga nurse joke niya, yung Vicks niya, Pinoy yun eh. Nag-succeed siya doon eh. So siyempre gagatasan niya yun. Pero ang point of view niya is Filipino-American. Filipino living sa US. So ang na-open sa kanya, yung mga taga-Pinoy dito. Pero totoo talaga, totoo naman yung kinukwento niya sa bansa. Ang problema nga lang doon, ang dami mga komedyanteng film na ganun talaga lagi ang topic. Na parang talking about accent, the PNFs, maraming gumagawa na nun eh. Yun nga lang yung novelty nun. Nawawala yun kasi marami na kayo. Pero, na-open yung mga tao dito, para dito. Pero, I don't think,
mali yung ginagawa niya kasi experience niya yun. Ay, grabe Hindi pa siya talaga. naiiyak ha, medyo. Bumabara-bara lang. Hindi, na-appreciate ko yung ginagawa nila na pinapaliwanag. Kasi para mag-gets natin yung pinaghuhugutan, Correct. yung nature ng comedy nila, we need to understand. Di ba? Yung kabuang konsepto. At least ngayon, maliwanag na sa atin. Di ba? Tsaka hindi madali magpatawa ha. Oo. Marami kang kailangan i-consider. At saka yung sabi niya kanina na natandaan ko, ang pinakamahirap na audience, Filipino. Correct. Kung kung yun ang standard mo, kung Filipino pa lang, na napapatawa mo, so what more sa iba? Isa pa doon, kung bakit mahirap patawanan ng Pinoy, pakiramdam ng lahat ng Pinoy, lahat. Komedyante rin ako eh. Kaya ko rin yan eh. Mas magaling ako sa iyo eh. May mga audience na lalapit, lalo yung mga lasing na after ng set namin. Ano, may joke ako, gamitin mo na. Ngayon sa Netflix ko, ang dami nag-message sa akin na, dagdag mo to. Gamitin mo to. Sa'yo na yan. Comedians ang ginaganon. Papaliwanag muna namin yung joke namin, no? Kung bakit, alam ko may nakikita, alam mo tatanong tayo dyan, pero ito muna, no? The reason na yung issue na yon is nag-agree ako at hindi ako nag-agree is because wag talaga dapat kukunin ng joke na sinulat na isang komedyante. Lalo-lalo na yung style ng joke namin kasi we get it from personal experience. Meaning, kaya namin sinulat yun, personal yun sa amin eh. Sampu kayong magkakapatid. Bunso ako. Biktima ako ng pinagdumaang mga damit. Mahirap lang kami. Kaya sabi ko sa nanay ko, Ma'am, this gotta stop. Kaya sabi ng nanay ko, yabang muna. Ma, suot ko nga yung panty ni ate, wag naman yung blouse niya. Sampu talaga kami magkakapatid. Bunso talaga ako. Mahirap talaga kami. Pinagsusuot talaga ako ng nanay ko ng mga damit. Hindi panty kasi exaggeration naman ng comedy. So pag nakita kong ninakaw mo yun, tapos wala ka namang tatlo lang kayo magkakapatid, that's nakaw. Pwede mong gamitin na, kinuha mo yung joke ko ah. Mabigat pati yung salitang ang salitang nakaw, mabigat yun ah. Sinasabi ko na para gano'ng katindi. That's the nakaw. Kasi narinig ko sinabi mo na eksakto-eksakto, tatlo kami magkakapatid, binago mo lang ng tatlo, biktima ako ng pinagdumaang madamit. Yun ang kaibahan ng stealing na sinasabi. Doon sa maaring naging pareho lang tayo ng point of, ng premise. Pero iniiwasan namin sa itang nakaw, napaka-big deal yun. As much as possible, sa open mic namin, bago tayo tumalon doon sa pag-uusapan natin, sa open mic namin, kaya sila nag-open mic, Tinatamang panahon mo kami Hindi, kasi kaya sila nag-open mic para ma-monitor namin. Ini-stop kagad namin yung mga comedians namin. Uy, parehas yan ha. Uy, tinagalog mo lang yung komedyante na narinig namin. May parehas na joke yan. Tanggalin mo na. Kaya internet joke yan ha. So, importante yung originality. Yes. Kasi ang tinuturo namin, dapat yung joke na kinikreate mo is personal eh. Kaya masakit masabihan ka ng nagnakaw. Masakit yun. Pwede mo namang palampasin yun way back then. Nung napakinggan ko yung issue. Baka naman, kasi number one, para lang pag-usapan. Pero, personal ba yung atake sa'yo ng that time? Hindi, terminology kasi dun eh. Nakakaw, tapos nag-o-offer pa na, marami ka pang nanakawin dito. Oo. Yun na nakalagay. Yun. Pero okay na yun, nag-sorry na naman. So, settled naman. May proof naman ako na Meron bang 2011. uncle ba o... Hindi, 2011 ako, searchable siya. Oo, nakita ko din yung Alex post na yun. Calleja, searchable. So, okay na naman siya. So, hindi ko na rin masyadong inalo. Pero, may makasabi kasi na, okay lang naman gamitin eh. No, it's not okay. Hindi siya okay. Kung alimbawa ako, nakakita ako ng similar, pero hindi ko siya post. Kakausapin kita, Papadudot. Papadudot, may joke ako na parang parehas tayo. Kaya ano ba yung pangyayari? Pag nakita naman na, hindi naman sinasadya, hindi naman word per word. Pag hindi per word, okay lang eh. So, ibig Pero may sabihin- nagsasabi na gimmick nyo daw dalawa kasi magkaibigan kayong Hindi ko dalawa. kalala siya. Okay. So, yung intention. Shoutout nga pala, parang Chito. Salamat na promo. Yung minana ko nga pala, birthday pala. Wala ko na lang yung ano. May commission ba? Parang naging, in a way, parang naging promo siya, no? Hindi, ganun talaga lagi. Ako kasi, ang personality ko, I always see a negative parang na bagay. Hinahanap ako ng positive. Ganun naman ang komedyante. Kaya nga namin ako convert ang joke. Dati malungkot na buhay yun eh. Pero pag hanapin mo, alam ba, ito yung malungkot na nangyari sa buhay mo. 10 kayo magkakapatid. Mahirap yun. Ibig sabihin na, biktima ako ng pinagdumaan damit. Ibig sabihin, wala kaming damit ng pambili. Malungkot yun. I-twist mo lang na ganun, titignan mo yung comedy on that side. And that's, ganun ko na look. Fort Everest, kung nabalitaan nyo. Akara din nila, ano yun, marketing scheme ng Fort Everest. Totoo yun ha. At saka chat lang yun, di ba? Nilagay mo Nilagay ko lang siya yun. sa text lang siya. Ayun talagang nag-viral na walang video, kundi
post ko lang. Caption lang. Pinadala ako ng letter ng Ford Philippines. Concerned sila sa Fort Everest ko. Katabi ko yung asawa ko habang binabasa ko yung letter. Ang problema, wala akong Fort Everest. Totoong nangyari yun. Alam mo yung nangyari sa buhay ko noon? Yung asawa ko tumawag sa Ford Commonwealth. Sabi ng Ford Commonwealth, "Yat po, may kotse po siya dito. Pinagawa pa nga po niya nung..." Ano yun ha? Gulo yun ha? At syempre, akala ng asawa ko, totoo talagang. Sabi pa talaga ng asawa ko, seriously, sabi niya, may pang family ka riyan, may pamilya kang iba. Gusto ko malaman saan mo pinapark yung kotse na yan dahil maganda yung bahay na yan. Nakabiyos lang kami. Seryoso yun. Anong ginawa ko? Pinost ko, nag-viral. Alam mo, ireklamo ko tong Ford Philippines na to na tatawag yan sa Ford America. Di padala na ako ng lawyers dyan. Gastos ko, pang Mercedes. Anong ginawa ko? Ginawa kong comedy. Ano nangyari? It's okay. Nag-viral yung post ko. Ano nangyari pa? Nagkaroon kami ng deal. Nakakairam ako ng kotse up to now. Free. Tsaka hindi lang hiram, dapat Ano meron ginawa? commercial. Pwede mong labanan na parang, sige, reklamo mo, reklamohan tayo. Grabe, napapasarap ang ating kwentuhan. Oo, Papadudot. nagmamakaawa na sila, mag-commercial na raw tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app. Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May tsansa ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to 4,317 pesos bonus for new players sa Pinoy drop ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to 300 million pesos. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Hardcore license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit factor.ph/regulatory or email keepitfun@factor.ph. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya! Ano na? Welcome pa rin sa second part ng Papatok. Grabe, ang dami na natin na pag-usapan kanina. Actually, Sobra-sobra. habang commercial, marami kami pinag-uusapan. Mga nakakatawa. Parang hindi natatapos eh. Oo. Ito yung conversation na ayoko na matapos, tuloy-tuloy lang. Kasi sina Alex and Israel, hindi sila madamot. Di ba? Sa mga bagay na dapat natin Si malaman. Israel lang madamot sa pagkain. Natin munang, hindi pa na kami kilala, lalo na to. Kumakain nga to sa loob ng CR eh. Ganun sa kadamot. Kaya pala sabi niya kanina, Spaghetti! kaya pala sabi niya kanina, pwede bang mag-CR break? May kinain na, may kinain na. May bulsa-bulsa akong lupa. Hindi lang yun, naka-plastic na spaghetti, ginagano, sinisip-sip niyo. Ay nako, kanina pa tayo tawa ng tawa. Pero ngayon, itry natin kung gaano sila kagaling. Pare Goy. Yeah, meron tayong mga gagawin dito, ang impromptu stand-up. So, ang gagawin lang, mayroon tayong papakitang bagay. Magbibigay tayo ng words, tapos depende kung paano, kasi napaka-importante kung paano mo isusulat, gagawin, ibabato, yung joke. Eh, dito natin malalaman kung gaano sila kagaling. Words pala to, no? Hindi bagay, Oo. no? Yan. Okay, sige. Unang word natin ay, ayan. Tamang panahon. Number 1 eh. Oo. Number 5 na ngayon. 4 actually. 4. 4 ba? Number, ano siya, nag-number 1, tapos nag-number 2, nag-number 3, number 8. Sabi ko, ay palabas na bilang nag-number 6, nag-number 5, nag-number 4. Pero Ang tanungin mo, sino ang tinalo dun sa number 1 ranking? Incognito. Oh! Alam mo bakit? Bakit? Dahil yung mga gwapo, ito na ang tamang panahon. Okay, 1-0.
Bakit? Bakit? Oh. Okay. Next word. Bad breath. Ayan, bad breath daw. Bakit sino pa yung mga kaibigan mo yung bad breath? Siya pa ang mahilig bumulong. Di ba? Oh. Para may sasabihin ako sa'yo. Ang problema doon, Bubulong ako. hindi nila alam ang diferensya sa teka at sa ilong. Okay, one on. Nauna ako. mo yan, oh. Nauna ako. Ayan, next. Gamo-gamo. Ayan, kanina pa yan. Palipad-lipad yan. Gamo-gamo. Hindi, hindi yata gamo-gamo. Feeling ko surot yun. So, feeling niya gamo-gamo siya. Di butterfly. Yung lumalapit sa ilaw. Oo, yan. Sa tingin, hindi, yung sapoy. Hindi, oh, gamo-gamo yun. Yung Yung ano. lumalapit sa... Oo. Ba't natin sila Gamo-gamo yung tama yun. Ginabash natin yung mga ganyan kasi hindi ba natin alam, baka gusto lang nilang gumawa ng assignment, stand, Ako hindi. malapit sa ilaw, ganyan. Sa tingin ko, wala silang komunikasyon. Gamo-gamo. Oo. Kasi may nasunog na isa dyan eh. May nakakita na. Ba't hindi pa ikinalat? Malamang may nag-trip eh. Lapit ka doon. Ikaw naman. Tapos yun, tinawa. 2-1. Sa kasera yan noon, noong panahon ni Rizal. Gasera yun. Oo, ngayon, bumbilyan na. Pucha, gusto mo yung... Tara! Tuol. Tuol. Next. Pangong ilong. O baka maraming ano dyan, ha? Oh, ma-offend ha. Naku ha, ayusin nyo. Ano pag pangilong mo? Anong pandemic mo na... Kita-kita yung yung paa ng ipis Oo. na lumalabas. Oh. Yung pangong ilong na sinasabi nila, walang problema sa pangong ilong. Appreciate mo yung pangong ilong. Hanggang nung pandemic, nung nagbalagay ka na ng mask, doon mo na-realize na, tangina oh. Ay, ang hirap. Sabi na, di ba pag Walang sasabitan. saka mo nagsasabit ng mask? Dito, wag ano. O pag ganun, di ba? O, biro mo, dito yung, di ba, pagdating mo dito, Close na close. close na yun. Nakikita, eh. oo. Pango. Walang ganun. Di ba yung bumababa, laging bumababa. Hindi Di mo napansin? Lahat ng mga nagka-COVID, pango. Walang sabitan. Ang sabitan. Oo. Gusto niyo ayaw maniwala? Ayaw niyo maniwala? Ayaw na wala. Nagka-COVID ka, no? Buti. Trito. Ang tagal niya kasi yung magsabi na. Kasi, Wala kasi, hindi kasi plan to eh. Hindi kasi plan to. Gusto ko muna siyang magkaroon eh. Tapos ginagano ba niya sa harapan ko? Sige, konti ba? Konti ba? Wala kasing pisngis. Hindi pa talino na. Hindi, tangos-tangos pa naman ilong nito. Buti na lang malayo ako. Sabi, ang matindi nito, kayo na yung sa first part, hindi po kami nag-i-insult. Napunta rin sa insult. okay, pero nakaluwag-luwag ka na, no? Oo, hindi naman. Ha? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Oo, totoo to. Oh, Gusto mo tunggulan, oh. Hindi kami makakalaban. Ay, grabe. May last mo ba? May last? Meron pa bang word? May last pa. May last? Utot. Utot. Grabe kayo, ha? Pangong ilong ba? Pangong ilong. Pinahihirapan talaga Hindi, kayo. hindi, utot. Sa elevator, pag may umutot, di ba, naumutot ka na ba sa elevator? Oo, mag-isa lang. Mag-isa lang. Mag-isa lang. Ako, kung sino yung mag-isa. Oo. Tapos ini-imagine ko pag may pumasok. Yari ka. Sino tuturo mo? Sino tuturo mo? Ako lang to. Dami tuturo. Ako sa taxi yan pare. Pagka, alam mo dinadaya ka ng taxi driver. Ako, umuutot ako. Siyempre sasabihin ng taxi driver, oy, umutot ka. Alam ko. Pero pag baba ko dito, pag sakay ng pasahero, ikaw na ang umutot. Di ba? Kasi ikaw lang nandiyan. Pasensya na. Kumampas na naman, na-briefing tayo. Ano sabi sa briefing? Walang ahampas. Walang hihinga. At walang uutot. Elevator na. Di mo pa, wala ka pang tapang na umutot na may... Nangyari sa akin, umutot ako minsan. Huwag mahabol ka. Na talagang gusto mo pa umutot ayaw mo sila tapusin minsan, ito segment na to. Umiikot sila, yung parang The Boys. Alam mo, sila yung Fortune Turner. Nabibigilan ko yung utot. Kapag kaya mo madamihan na Ano gano'n. naman naman sa bibig? Pero mabango ang Mas may mga ano utot lang. natin. Ha? Ang bango? Oo, pag magdedebate tayo, tapos pagtatanggol natin yung utot natin, mabango. Paano nanging Ang mabaw? utot mo babaho sa akin. Pero mabango sa yung utot mo. Totoo. Kaya mo, Ba't hindi natin mabango, galing sa kaya atin mo. yan eh. At saka Produkto natin yan. nakakatanggal daw
ng stress ang utot, ang amoy ng utot. Bakit? Nabasa ko lang. Nakakatanggal ng stress? Amuyin ko nga. Mamatay? Tayo sa OnlyFans. Ng utot? Oo. Totoo. Binibenta ang utot Sa akin, punta ka sa akin. Isubscribe mo lang. Hindi, meron talaga. Nagbenta ako. Meron totoo. Nagbebenta ng utot. Talaga? Magkamis. Magkano bentahan? Hindi ko alam ngayon. Kikita ba tayo doon? Anong stock? Meron ako dito pag plastic na isa. Baka mabaybas tayo dito. Nagbentahan ako sa OnlyFans. Sige. Kung magiging droga yun, nakakaya yun, no? Ay, nga dito, anak, sabog ka na naman sa utot! Siya nakakahiya. Nakakahiya na. Sabog ka sa utot. Napiday Tapos, ako sa di ba, di ba sa news, no, mga kaibigan, nakuha po natin ng mga tropang Adik sa utot. papakalat ng utot ngayon. At saka ano kaya itsura? Ano kaya itsura na sabog sa utot? Tapos may mga patotoo pa. Anong addict po ako sa utot nung una ko siya na-try. Anong mas gusto mo? Adik ka sa utot o ikaw yung supplier? Pusher ka na utot. Pusher na utot. Siguro tatapat ka, siguro kung pusher, tatapat ka sa electric fan. Salita ka para makabag ka! The only way para magkaroon ka. kailangan mo- Sa dami ng topic sa utot tayo nagtagal, no? Pero ang pagiging komedyante napakahirap po at dumarating din sa point, ang hirap basagin nun, yung tawanan natin na hindi laging masaya. During pandemic, ayan, na-close lahat ng bar. Halos lahat naapektuhan nun. Lahat ng source of entertainment, mga banda and all, singing and all. Paano nag-survive Ang mga comedy? komedyante. Ayan. Ako, gusto ko nang simulan to kasi may dumating sa point na wala na kaming magawa. Yung mental health namin apektado. Sanay kami every week, lumalabas twice a week, ganyan. Pang ilang Open buwan mo mic kami. naranasan yun? Ito, second week pa lang. Second week pa lang, tapos yung pasok ng pera, pero hindi na pera inisip namin nun kung paano kami magkikita-kita, gagawa. Nasanay kami sa ganun eh. So yung isang kasama namin sa The Comedy Crew, isa sa mga best friend ko rin komedyante, si Yuki Horikoshi, hapon siya. Meron kaming daily noon na parang podcast, pero sa YouTube, sa Facebook Live lang. Every Friday, nagkakaroon kami ng open mic. So, kami, magpapatawa kami, mag-invite kami ng mga ibang komedyante na gustong mag-sign up. So, meron silang mga 3 minutes yung gusto mag-testing ng joke. Tapos, naka-live feed lang kami. Doon nagsimula yung online stand-up comedy na na-discover namin, uy, pwede pala to. Tapos, hanggang sa nagpatiket na and everything, diba? Yun na. Sino nakaisip ng mga kailangan mag-ticket na tayo? Hindi, Yung kahirapan na nakaisip. transfer lang namin sa show na kasi yung open mic usually libre naman talaga yun eh. Transfer lang namin siya sa show na format na para makagain ka na access, bayad ka. Diba? Tapos meron kang link, may password and everything. Yun na. Sino yung mga naging kliyente ninyo sa online comedy? Yun. Ano to? Marami. Ako naman, yung nangyari sa akin, medyo may divine intervention na konti. So, to. Parang nagsalita ka. Kahit seryoso, parang natatawa na ako. Ano? 2019, medyo maswerteng taon ko yon kasi nagbago ako ng nawala yung bisyo ko ng sigarilyo, gano'n. Tapos medyo nagbago ako ng lifestyle na parang natuto akong magdasal kasi hirap ako matulog. Tapos doon pumasok yung Fort Everest na nag-viral, yung Skyflakes na magandang commercial, tapos nakapasok ako sa YouTube. Preparation yun sa 2020 ng pandemic na healthier yung life ko. So may mga ginawa ako na nakatulong pala sa pandemic. For example, nagpagawa ako ng second floor sa bahay na naging studio ko. Naging 3 yung internet ko kasi naiinis ako sa anak ko dahil panay online gaming. Noong pandemic ko lang nalaman na, di ba, putulin mo yung wifi, maglalabasan yung mga anak mo eh. Nakala mo namatayan eh. Bakit? Sabi ko, laki mo na. Oo, mahirap nung pandemic ko lang na-experience yung, di ba yung parang akala mo, nakakarinig ka ng mga, akala mo ninanakawan kayo, nag-online, patay ako, tabi ka dyan! Yung pala, naglalaro lang ng online, sabi ko, bigyan mo na ng tigiin sa mga internet yan. Yung internet na yun, na ginawa ko, ang labanan ng pandemic, hindi pagalingan ng acting, pagalingan. Tatawagan ka ng producer, may connection ka. Meron, pasok ka na. So yun, sa speed. So yun, ang ako naman, takot, may phobia ako sa COVID. Ang ginawa ko, may cellphone lang ako, sinasabay ko ng alas 6 ng gabi, kasi alas 6 ng gabi ang news eh. Ayoko makanood ng news. Sinasabayan ko yung Alex Calles show. Kung saan, sabi ko, lahat na gustong ma-distract, dito kayo. Tapos na-appreciate pala ng mga tao yun, kasi sa maliit nating mundo, may nakakanood pala dun na tao na nakakulong sa kwarto, malungkot na malungkot. So nakakatulong ako. Nagano yun, parang
nagbunga yun na may mga natulungan ako na boss sa isang kumpanya. Tatawagan ako, Alex, pwede ka mo mag-show? Ano pong okasyon? After lang ng meeting namin ng 1 hour update meeting, ikaw lang yung pang mental health. Doon nagsimula yung corporate show ko. Doon ako nagkaroon ng maraming mga pera talaga. As in talaga nakabawi ako financially. So ang ginagawa ko, sinishare ko, nagkaroon kami ng mga online shows na mga sinukuha ko sila. Open Parang parang mga writer, may mga portion, may mga segment. Ang pangalan News ko po, mga gano'n, tuloy-tuloy. Tapos may I1 TV ako ng mga shows. Sa sobrang busy ko nga na noon, nagano pa ako ng mga pull-up writers, di ba, para mag-contribute ng mga jokes for a fee. Gano'n, lahat ng mga para mag-share. Talagang hindi ko sinarili kasi para lahat kami happy. Para gano'n. So, ang nangyari, pinakamagandang taon ko yung 2020. Sobra. Baliktad. Tapos na naman Financial yan, no? Total, kung maghahabol ang BIR, 4 years ago yan. I don't think na Tapos lang yung 3 years tapos lang. na yung fiscal year na yun. You know? So, BIR, ang daming... Gusto ko sana mag-fight kaya sarado yung office nyo. Distancing. Oo. Tama. Oo. Sayang. Nagpunta ako, wala naman kayo. Tinapon ko yung pera doon sa tabi nyo. Hindi nyo nakuha, hindi ko nakasalanan. Nice, okay. So, Oo. may magandang naidulot ng pandemic kahit Sobrang, paano. ako na nga lang nanay nung God, sige po, padala niyo po lahat ng variants. Pero hindi, seriously speaking, naganap ako na isa ulit na maganda doon sa isang bad news. So, ang kailangan ng tao tumawa. Again, yung ganun nga, looking at it. So, ang nakakaawa nun sa mga kasama ko. Kaya naiyak ako sa isang interview kay OG Diaz. Kasi di naman ako makasalili eh. Ang di makasurvive nun, yung mga banda. Entertainers naman lahat tayo eh. Lahat naman tayo entertainment eh. So, hindi naman porket successful ako, wala na akong pakialam, di ba? Yung mga kapatid nating mga gay comedians, hindi sila makapag-perform, sarado lahat ng mga bars. Hindi naman sila makapag-perform sa online kasi kailangan nila ng mga kausap sa Eh, may delay yung technology natin. Yung mga banda, kahit na hindi kayo pwede magsama sa isang bahay, kahit ang bilis ng internet mo, hindi magkakasabay yung gitara Correct. sa drums. Doon ako mga naawa. Saka naka-copyright pa, di ba? Matatag ka pa. So, nakasurvive ako bilang host, bilang stand-up. Ang dami. So, 2020, 2021, medyo ako nun. Maganda yung buhay namin nun. Nice. So, ang ginawa ko, nag-isip na lang ako ng mga... Maniniwala ako ng pandemic, nakagaroon ako ng TV show sa bahay ko. Na umi-air sa Net25 ng 4 months. Daily show. Wow. Ang camera ko lang webcam. Ang app ko Zoom. Tapos may green screen ako, papadala ko sa edit. Pero mo sino mag-iisip na ganon, kinuha mo yung webcam sarili mo, nagsasalita ka, naglalagay ako minsan ng wig, tapos nagpe-present ako ng funniest snackable video, yung mga video. Tapos papadala ko sa editor, umi-air sa TV. Hindi mo dati kasi big yan, camera, studio, parang ganito nga, di ba? Yun hindi, ni-record ko lang, papasok ko sa editor, makikita mo umi-air sa Net25. Oh my God! So, binago ng pandemic ang maraming yung natin, pati yung way of life, pati yung entertainment, binago niya. Ngayon, kumusta na ang comedy? Stand-up comedy. Comedy here in the Philippines. May future ba ito? Paano ba? Ito matagal ko nang pinapaglaban na ang comedy is a very lucrative business, lalo na pag minahal mo. Lahat naman nagagawin natin pag minahal natin. No? Marami nagsasabi, do it for the love. May mga ganyan do it for the love. Gawin mo para sa pagmamahal mo. Tama yon, do it for the love, pero for that particular period, no? Pero dapat mas maganda yung you're earning from doing what your love, di ba? Tama. Kasi ang pamilya mong naghihintay sa bahay, hindi yan magugutom yan kung puro love ang uwi mo. Di ba? At nadami lang kayo. Oo. Di ba? Kaya nga number 1 yung LS kaysa sa love sorry. Yun ang ikakat At saka nila. sa Magic. Sa Magic. Hindi laging Magic, hindi laging love. Oo, correct. Pero Okay ba yun? okay. Pagdating ko sa future ng comedy, tingin ko, umpisa pa lang to. Lalo sa Philippines. First special pa lang ni Alex Ang daming tao, maniniwala kayo, ang daming tao pa palang hindi na-expose sa ganung klaseng comedy. Nung Netflix na-open yun. Saka na-open yun sa buong Tapos, yun nga, yung may future to kasi you can earn. Basta, mahal mo na nga, tapos kumikita ka ba, di ang saya. Wag niyong payagan na lagi gagawin nyo lang siya. Tapos na po yung sakripisyo namin nung 20
2008, kung saan 3 lang nanonood, 4 lang nanonood, umuwi ako 150 pesos. Nagawa na po namin yun. Naka-ready na po yung Path. ito na to na pwede ito maging lucrative na mapagmamalaki. Sawan-sawa na rin ako sabing walang pera sa komedya, walang pera. Meron pong pera sa comedy. Yun po. Siyempre may isang joke si Jokoy na ang kinikita rin ng mga Filipino comedians is chinelas lang saka chicken. Hindi po totoo yun. May mga, alam mo, itong pagsasalita ko ito, may makakuha ng, uy, mayabang si Alex, no? Pero natutunan ko na wala kang problema magkwento. Ang problema ay nakikinig. Depende sa point of view nila. Pag halimbawa ang nakikinig ay hindi ambisyosong katulad mo na may drive, sasabihin nila, ang yabang mo naman. Pero pag napapaligira ka ng tamang tao at sinabi mong, uy, may pera, tama, gagawin ko lahat para... Yung attitude mo, pag nasusurroundan ka ng nega talaga sila. Kaya isurround mo yung tao ng mga positive para sabay-sabay kayo na, 'di ba? Kaya ako ang pinapaligiran ko yung mga tao ng mga tao na alam ko magiging gusto kong sumama sa taong mabilis tumakbo. Para mabilis ako tumakbo. Bibilisan ko yung takbo, hindi yung mag-a-adjust ako doon sa mabagal. Ganun ang Pinoy eh. Kaya ano tayo eh, huy, huwag natin iiwan to. Ang gawin natin, pare habol. Yung nauuna ang kailangan habulin natin kasi yun yung ayun ang kailangan natin maging standard. Yun ang naging pamantayan ko sa future ng comedy. Hindi na to tama na yung tayo, kailangan nating magtiyaga pa tayo, konti pa. Dumating na po yung panahon na meron na tayong kumita. Ayun. Nasasabihin ng asawa mo na, mag-comedy ka na. Parang ganun po. Yan. Sa business side, okay. May kita ang comedy. Pero nakikita mo na ba, Alex, yung sarili mo na right now sa Pilipinas, ikaw yung king of comedy, parang ganon. In Stand-up present comedy. time, parang ganyan. Ang pagbibigay ng label is pag-o-open ng intriga. So, never ko talagang tinawag medyo naalibadbaran ako sa mga moniker kasi it gives you certain parang stress na you have to keep up with that name na kailangan ngayon yung mga tao sa paligid mo gusto ko ngayon talaga ganun ka, so mag-comedy na lang tayo, medyo Magpatawa na lang tayo. Pero dumating ba sa point at moment na meron kayong gig pero nilangaw kayo? Sa live to paano nyo na overcome yung stress na yan? Nakaka-stress yun Yung wala kang... Simula ko muna dun sa Hindi, pare, online. Sandali medyo na-offend kasi ako dun sa King of Kasi alam mo naman may mga ibang moniker, yung mga diyan ako nag-batip Batip ako dun sa tanong na yun. Kasi medyo sa tingin ko may laman yun. At nagsabi na naman ako kayo na 'di ba iniiwasan ko nga yung mga ganung joke. Sa tingin ko itong show, inimbitan niyo ako para talagang magkaroon ng intriga. Kaya ako hindi men, totoo lang. Nabatrip ako doon. Dapat kung mag-iintriga kayo, sabihin niyo agad. Hindi ba Si Jay, dapat sinabihan ko na kayo Uy, habulin nyo si Alex. Di kasi sinabi rin Di ba pinalagay nyo yung di ba pinabasa nyo yung question? Sinabi rin naman talaga kanina, may nakita na rin kaming Habulin nyo si question na- Alex. May nakita na rin kasi kaming kwento. Hindi wala nang offending doon. Kasi nga, parang I appreciate you, yung men, status. May nakita kasi kaming kanina, kwento sa papel. Sinabi na namin ni Alex na na yan, iwasan na natin yan. Hindi ko alam na ibabalik kayo pa Hindi mo na, this is the first time. Kaya ako tinitwist sana na... Hindi, pare ko, this is the first time I asked the term, the use king of comedy. Kahit yung pang ko nga, pang higa ko, hindi ako makahinga. I think hindi naman offending yun. Hindi, sorry pinatanggal ko na kasi yun. Pero sa tingin ko, Hindi, okay lang. Nag-usap na tayo kanina kasi nakita rin namin yan doon sa dressing room kanina. sabi na ako Hindi ako makahinga. gamot ko. Hindi, dahil lang ba doon, Alex, mag-walk out ka? Hindi ba mas offending yung ginawa mo? Hindi kasi... Sabi na ako. Hindi ko ni... Hindi, tinutulungan ka lang namin. Oo, kasi parang kung nga yun, appreciate kita of what you're doing sa comedy. Kaya nga sabi ko, baka pwedeng king of comedy. Parang anong offending doon, Hindi, tanggalin nyo na lang. Parang hindi ko nyo na. gets. Kailan mo paliwanag? Akala ko ba you understand well? King of comedy! What's up? Doon, kumusta? Ayun, nagsabi sa akin, sabi, i-set up daw natin. Yari tayo nito. Naghahanap Direct ha? Takot ako doon. Di, Paps. Hindi kasi...
Hindi nakakatawa, Pops. Hindi, comedy to. Tingnan mo, hinihi ka. Hindi Pops. naman. Hindi, hinihi ka na siya. Alex. Sorry. Hindi, teka lang, stop muna natin. Hinihi ka. Sorry. Sorry. Hindi, pero sinabi ng direktor yun eh. Sausage eh. Sorry, man. Uy! Ben, paki-assist muna to. Dapat di kayo nagjo-joke ng ganun. Hindi, syempre, sinabihan lang kami. Okay, bye. Kumuha rin kami ng timing. Hindi mo na kayang extra. Ay, Dapat di kayo nagjo-joke ng ganun. Hindi ko kaya. Hindi, sabihin niyo yung... It's a prank. Sabi ko, tangin na ba't walang nagkaanong direktor na? Tinitin ako talaga. Sino ba direktor dito? Pangit yung abanding. Bawal ba? Gaganito na lang ako. Ang ganda na ng timing ko. Sabi ko, yung king of comedy. Okay yun. Baka ba totoo? Pandemic ka sana. Hindi, ubong-ubo kayo. Akala ko po yan na ako, sabi ko. Para mababalita pa yan. Pinakuha yung inhaler, saan ko yari ito? Patay tayo. tagal ba kayo? Sa'yo, mas sa'yo. Kasi pag namatay siya, di okay lang. Kasi ikaw yung buhay na magsasabi na, puta, ito, pag patay na, di okay na, sabi ko. Ninakaw mo yung buhay niya. Hindi, hindi ko magsalita. Naluluha pa to eh. Oo nga, Oo, yan. Yung mukha ni Alex kanina, naku, para May mababalita pa workshop yata kayo niya, ako. may workshop kayo. Binulo ko ba si Salome? Sabi ko, pinaprank namin sila. Galing. Kala ko may susunod pang camera sa akin. Kasi natin ako eh. Method ka na, method. Ganun talaga ako, sabi ko. Huwag ka mag-break. Don't break character. Don't break character. Hindi, pasok ka na. Para makita, papadami mo. Pero may ubo na, parang... Tapos sakit mo yung laki ko pa. Atakin. Pare ko, marami kayong... Saka pare in fairness yung ilong mo tumangos doon. Ganun yung acting side acting nyo. Ano, gang, gaganon. Si Israel kanina, parang gusto ko nang tawagin eh. Nakikita mo ko, di ba, umuubo-ubo na ako. Actually, gusto ko siyang sundan, pero wala akong mic. Wala lang yung nagpapigil sa akin. In character pa rin siya, in character pa rin eh. Ito po yung last namin na guesting dito. Sabi ko, Ito na po yung last. di ba kayo nagsasabi, puta, ganun oh. Parang idea ko pa. Pati hindi na nag-break na tayo. Ay, prank to. Wala man lang. Sumalo na, hindi kami. Akala ko may confetti. Pero talaga, naniwala ka talaga na kasi ganda. Iba na yung ubo ko yun, oh. Akala ko. Akala ko yung asthma, kasi may asthma rin ako. Kaya... Yung galit ang inaasa ko na magagalit kayo. Anong nangyari? Akala Mamamatay ko ako. ma-acting kayo na galit. Hindi ko ubo niya kasi. Di pag nagalit, mas acting nga ang dating. Hindi nga, yun nga yung... Ano ba yun? May workshop to mga to. Alam ko to, may workshop to mga to. Anyways, pare ko, Alex, Israel, anong expect namin from comedy crew and all? Na, hindi na ako bumalik dito. Pero ito na lang. Ito. Another pahabol question. Hindi ba nakaka-pressure yung success ng tamang panahon? Yan. At meron bang kasunod kasama ang grupo? Yan. Patagal ko pag-uusapan to, no? Pero depende na naman ako sa tanong na yan. Itatry ko. Tapos na. Hindi gusto ko na ma-open na. Nakakaway talaga. Yung... Titigil ka tulad ng alam ko sa baril, no? Mga kanatino. Titigil to. Manonood tayo ng episode na to. Wala yung pinag-usapan natin. Yung prank lang. 14 minutes to, 14 minutes. Sa totoo lang. Ang nakikita lagi, ayoko ikumpara, no? Yung Carlos Yulo nakita natin, nanalo.
Akala natin gusto natin lahat tumambling. Akala natin, tara tumbling tayo. Hindi nyo nakita si Carlos Yulo na ilang taon siguro, hindi gumimik, nagsakripisyo. So, etong tamang panahon, thankful ako, kasama ng mga comedy crew na, di ba, pwede kang pumalpak sa maliit na stage. Huwag ka lang pumalpak sa malaking stage. At pwede ka nang, ang ganda ng ng performance mo, pwedeng masayang sa maliit na stage. Nagkataon lang na talagang na-eksakto na yung tamang panahon na stand-up ko is yung material na yon sumakto dun sa big stage, which is yung Netflix nga, na pwede ako mag-joke doon na pwedeng matrigger yung mga tao. Matrigger sila para maghanap ng something cancelable like yung prayers. God may nag-pray. Talagang pinush ko yun na talagang sinulat ko ng maayos. Pero 50% doon hindi planado. Yung nagsalita yung babae na cannibalism, yung nagsabi ako Eva friend. Siya kasama yan. Ay, yun, ad-lib yun. Kasi dalawang beses kong sinut yun October 4, October 5. Para lang magkaroon ako ng, may safety lang ako na pag halimbawa nagkaroon ng technical problems. Kasi hindi alam ng mga taong special yun Nag-ticket yun bayad sila. Nagbayad sila ng certain amount. May bank yun, 500 na tao sold out. The following day, 500 na tao. Dalawa sinut ko nun Parang damit. Just in case, parang damit. Okay. Tapos kukuha ko, pero 90% o 95% doon sa pangalawa. Day 2, yeah. Pero pag nag-usap kayo ng day 1 at day 2, ibang-iba yung set ko noon. Kasi ang plano ko noon, kaya nang na-istorbo ko nung babae nag-react. Naging adlib yung mga 30 minutes, 20 minutes naging adlib. Tapos bilang naayos siya, nung pinanood ko, ang ganda ng Serendipity. So, challenge ba? Ang challenge is doon pa lang sa di ba yung tamang panahon, nag-number 2 siya. Di ba nag-number 2 siya? Challenge do kagad si Incognito, Daniel Padilla, Ian Veneracion, Richard Gutierrez. Pero nakatulong yun Why? Nakatingin ka kay Incognito, sino tong tukmol na to na pinanood, buti na maganda yung produkto. So, Yung template mo nakaganon ka pa. Oo. Thumbnail pa pala nakaganon ka. oo, tama. Tapos, nung nag-number 1, lalong na tapos nakialam pa si Car Wash, yung nag-intriga na about the joke, na napatunayan din naman natin hindi nagkatotoo, may hindi to. Anong challenge? Challenge to make more better. Parang jokes, yung more better. Tapos yung, again, ano na naman ang gagawin para makuha yung formula. Pero naniniwala ako lagi doon sa tamang panahon na yun. Maghihintay na naman ako ng mag-iipon na naman tayo ng jokes. Pero ang susunod ko talaga is ma-introduce yung comedy crew comedians. So may nakahanda ako na it's a sugal, it's a risk, na ang susunod ko is now to help the comedians naman. Naka-ready yun. Inaaral ko lang kung paano ilalabas. Pero yung ganong formula namin sa comedy crew na always helping, medyo nag-work talaga sa amin. So, kinukontinue namin yung practice na yun. Not to be selfish, always think for yung general good ng lahat. So, ang next ko is not for myself, but for the group naman. Pero ilan na ba kayo sa comedy crew ngayon? 18, pero nakuhanan ko doon 11. So, 11 makikilala. Dito lang namin sinabi yun, pero planning stage lahat yan. Pero mas gusto ko, nagsasabi, Alex, sundan mo kaagad ng solo, ikaw ulit. Pero anong magigain ko? Successful dyan. Yun pa rin yun. So, I want to help muna. Para lumago. Kasi pwede ka naman mag-solo anytime, di ba? Saka, don't get me wrong, naniniwala ako na kahit kanino pang galing yung success, kung kanino mang mga group yan, it will benefit the stand-up comedy scene as a whole. Yeah. Mas nakilala mo ba yung mga kaibigan mo after dun sa Nakaw issue na comment, post? Ano ang sinabi ng comedy crew sa'yo? Kilala naman nila ako Alam naman nila na ang ano ko is hindi talaga ako ng gagaya ng jokes, and makakaharap ako sa lahat ng mga tao, and we can talk about it kung gusto nyo, kung ano yung mga sinasabi nyo. Pero kung lahat yan dadaanin nyo na sa online na part of the business ata yan na ewan ko, hindi ko pinaproblema yung nakilala ko mga friends Nakilala ko yung culture ng Pinoy about the crab mentality. Now we don't celebrate that success, but we find the negative
in the success. Carlos Yulo, nag-focus tayo sa parents. Ito, nag-focus tayo sa Chito Nakaw joke. Basta kilala mo ba yung mga kaibigan mo after the Hindi, ganito na lang. incident? Meron Yung bang sa, hindi masaya? yung sa comedy crew, by the way, Yeah. kami, yung culture namin, hindi kami naiilang dun sa mga ganun. Nakaw ba yan o hindi? Kasi everyday namin yun na pinapractice na baka may kapareho ka o ano. Kaya hindi kami naiilang to call out Ano each yung other. naging usapan nyo doon? Oh, sabi namin nung una, Alex, May comfort ba balik sa'yo? mo na yung yan? joke na yan. Ano ako pinanood niyo yung tamang panahon, yung car wash noon, it's not even a joke, it's a throwaway joke to set up Bridge the lang real. siya eh. Bridge lang Okay. siya, Kung oo. papansinin nyo, ang talagang ano doon is, tinitest ko yung mga tao, di ba? Exam pa Sabi ko, rin. exam pa rin yun, di ba? May car wash, may tuwan-tuwa ako dahil may bagong tayong car wash sa tabi namin. Tapos? Hindi ko na, di ba? Walking distance na, hindi ko na madala ng kotse. So, syempre, setup lang yun. It's not even hindi ko maganda yung joke na yun. Oo, eh. actually, yun ang napansin ko. Sabi ko, anong joke doon? Sabi Oo, ko, di ba? oo. Tinetest ko lang na walking distance, hindi mo na kailangan magdala ng kotse. Test na utak yun na kailangan mo ng kotse para magpalinis eh. Oo. Yun ang ano lang doon. Hindi siya, pero ang pangalawa doon is, oo nga pala, pag nagpa-car wash ka, ano pinakaayaw mangyari? Di ba ang nasa isip natin umulan? Kasi may joke na umulan. O may sasagot talaga umulan. O sabi ko, so okay lang mabangga. Di ba? Di ba? Di ba? Yun ang bawi agad doon. Diba? Kuya, di ba, dukuan ka pero ang linis ng kotse mo. Yun ang pinaka-punchline doon. Yun talaga yung punchline doon. Na kasama sa bigger joke ng yung Oo, Itatapit mo lang sana siya. pero, ano yan eh, ang mas nakilala ko yung human nature Yeah. na So, ano ako, na-guilty ako ng earlier days ko. Ang kaibahan, nag-guilty ako na pag alam mo, may successful, ang maghanap, mainggit ka eh. Tapos ang gagawin mo lang, mainggit. Pero ngayon, nung 52 years old na ako, magiging, magiging ang tawag doon, parang magiging, ano ka na, yung stable na yung pag-iisip mo, pag medyo nag-iedad ka na, at medyo na-achieve mo na yung mga ano. Noong 2016, 2017, kung sino yung makasama ko doon ng mga panahon na yun, malamang talagang hindi kayo matutuwa sa akin kasi may goal ako eh. Di ba pag may goal ka, may gusto kong ma-achieve, habang di mo na-achieve yun, hindi ka pwedeng tumulong ng sincere kasi wala ka pa nga napapatunayan eh. Di ba nga sa mga aeroplano, pagka bumaba yung oxygen mask, anong instruction? Sino muna lalagyan ng mask? Sarili mo muna. Sarili mo muna para makatulong ka. Hindi pwedeng tumulong ka tapos wala Wala kang mask. ka. Ganon din. Yung panahon na yun, I'm also, ini-establish ko pa yung pangalan ko. Struggling din ako. Ba't ako tutulong ko? Halimbawa, hindi pa nga ako na-achieve. Pero ngayon na-achieve ko, bago Netflix 2021, 2022, I was so satisfied with my career. Kaya nga, I'm helping talaga the comedians, bringing them sa abroad. Minsan, cost cut ako. Yung pay cut ako. Pay cut kami para ma-afford. Sana nakilala nila ako ngayon when I'm talagang very, very stable, very, very, sa position ko ngayon sa industriya. Kasi ngayon, I'm talagang genuinely helping. Lalo na itong nag-Netflix. Di ba? Pero ito, gusto ko talagang ibigay yung tanong na to. With all the success, na tamang panahon and all, meron ba mga taong hindi natutuwa sa success mo? Meron. Marami. Can you name some? Hindi. Nagalit, ano? Hindi. Meron. prank pa rin ba ito? Meron. Pero, wala na akong magagawa dun eh. Hindi ko iniisip na ngayon yung mga bagay na wala kaming control. Ang iniisip namin ngayon, what's next for us? Ang challenge is what's next. Lagi naman ganun eh. Ang buhay naman is wala namang Netflix, that's it. I'm done. So isipin mo ngayon, what's next? Hindi ako mag-iisip ng bagay na, hindi na suggestion ko sa kanila eh. Halimbawa lang, Baliktad, no? nagsabi kayo na nagnakaw. Sa tingin mo yung number 1, sasabihin ng Netflix, ibaba mo nga sa number 8 yan. I don't think that will happen. Kasi may mga tao pa nga nagtatanggol eh. Hindi nga ako komportable ng mga sinasabi ng mga tao eh. Na pwede namang gamitin, which is hindi. Pero mas gusto ko sana nag-focus sila na kung ginawa ni Alex yan, tara, gawa tayo ng something naman para sa atin. Ay, dapat ang talagang reaction, Correct. di ba? Hindi- Nag-react ka ba doon sa apology right after na may post sa Friends Facebook? kami sa Facebook na. May message ako sa kanya. Ang message ko pa kay Chito is, pare, hindi ko na ini-encourage yung mga negative na sinasabi sa'yo. Ako na mismo nagsasabi na okay na, tapos na, wag nang gagawin. Sabi ni Chito, ganun din. Di wala, di masaya. Di ba? Ang siyempre, yung anak ko kasi naapektuhan nun eh. Yung nalinig yung nakaw. Kung di naman yun, kung halimbawa, pareha tayo ng joke, hindi ko nang papatulan yun eh. Kasi lahat naman tayo medyo parehas na joke eh. Pero yung nakaw, kasi ang nakaw is as is kinuha, tapos deliver ko.
Ayun ang nakaw eh. Ganoon sa anak ko. Anak, nag-social media lang kaya nakakarating sa'yo. Pero nung panahon namin, usong-uso rin yan, hindi lang nakakarating sa amin. Naglalakad kami sa eskwelahan, may magbubulungan. Hindi nga na nakakarating sa atin, di ba? Ang bullying, nag-i-stop pagka umuwi ka na sa bahay. Eh ngayon, tuloy-tuloy sila kasi naka-social media. Nalalaman lang natin kasi naka-broadcast. Pero other than that, pag di natin alam, di naman kami hindi naman siya umaabot talaga sa kamalayan. At itong tamang panahon, ang isa pang maganda dito, 95% positive reviews. Kaya pati yung mga iba na, and it's organic, na nagtatanggol sila mismo. Sila na mismo yung sumasagot kasi may iba. Alam mo, mga tropa-tropa yung sumasagot dahil sa isang ano. Pero ito, organic. Ito ang sinasabi ko ngayon. Iniisip ko ngayon kung anong makikita nilang negatibo eh. Ganun na nakakata. Isipin nila, si Alex, muntik mapatay si Papa Dudut. Di ba? Nangyari yan. Yun Yan, yung oh. clip. Yun yung clip. Kahit nasabihin pa nilang, ipakita nila na prank lang to, hindi, ang ititigil nila doon sa magbe-benefit Nag-walk sila. out. Ay, very ganyan talaga si Alex. Kasi pare ng mga, magkwentuhan na tayo kung gusto medyo juicy. May policy ako ng mga panahon na ng stand-up, dahil na mahal-mahal ko yung stand-up. Tinitrain namin yung mga audience. Ang audience, ang concern namin, hindi House lang yung rules ano. kami, ha? May house rules kami. Dapat wag kayo nag-uusap. Dapat wag kayong late. Kung malilate kayo, dapat sa dulo kayo upo. Walang reservation sa harapan. Kasi pagka ang mga Pinoy, pag ano, papasok tuloy-tuloy, tapos gulo-gulo pa yan, magkukumustahan pa yan. Ayoko maingay kasi nakaka-interrupt sa amin. Hindi pwede talaga maingay, dapat listening audience. May isa akong bar show, na pagdating ko, nagsusumbong na sa akin sa comedian na maingay daw. Eh ako headliner nun. Pagdating ko, nagsabi na kagad ako ng maingay. Sabi ko, pag hindi po kayo tumahimik, I have to stop this. At may-ari eh. May-ari sila, dapat sila nagsiset ng example. Hindi pa rin tumigil. Sabi ko, I apologize, but I have to stop. Tumigil ako. Pero hindi, 3 times yun. 3 times mo sinawin. Oo nga. 3 times yung inawarningan. Pinawarningan ko. Table yun ng mga may Maraming mga nakaka-appreciate dun sa mga nanonood. Siyempre, naapektuhan din sila. Gusto ko namang lagyan ng respeto yung... So, lumabas. Walk out Tumigil na ako. siya. Walk out ako. Hinabol ko, hindi ako makatakbo. Unang na siya, umabol sa akin. Pero, pagka kinento mo yun out of context, nag-walk out yan eh. Period. mayabang na Tapos yan. ka. May attitude Pero hindi na. mo alam, pinaglalaban ko yung art namin noon na you should respetuhan. Oo, lagi akong pinaglalaban kasi nung mga panahon na yun, may karapatan ako ng konti kasi medyo kilala na ako ng konti. So, gusto ko mag-set ng example. Pero pag kinento mo yun sa benefit mo, lalabas ako masama. Pero lagyan mo naman ng konting kwento ng Yung context buong na talaga. context na ikaw, nag-iingay yun. At nakaka-istorbo sa maramihan. Pare ko, marami nang sumusuporta sa isang Alex Calleja. They're listening, they're watching right now. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Una-una tape to kasi hindi ko alam kung totoo itong mangyayari, no? Pero binasag, no? Alam mo, maraming salamat po sa mga sumusuporta. At sa mga hindi sumusuporta, alam mo, merong organic na natutuwa ako sa corny mo, hindi ako natatawa sa'yo. Dapat lang may mga hindi natatawa talaga, natutuwa ako doon kasi organic. Other reaction, medyo nagtataka kung saan nyo kinukuha. Kung saan nyo kinukuha na masama raw ugali mo. Sa video, nakilala mo yung ugali ko. So may nagsabi raw na may attitude daw yan. Yan, medyo hindi ko alam kung saan mo hinugot yan. Pero yung corny, yung hindi ako natatawa, namomotivate kami sa comedy crew na to improve. Kasi it's very honest, organic opinion that will help us. It's a constructive criticism. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat po na nanonood ng Tamang Panahon, sa lahat ng mga sumusuporta sa The Comedy Crew, lagi lang po tayong mag-umuwi na naiuwi yung tawanan. So, yun po. Maraming salamat, Papa Dudut, Papa Marky, para dun sa namin, sa okasyon na to na ikaw, monti ka pa mamatay. Takot ako sino magmamouth-to-mouth sa kanya. Kung sakali mangyari. Nainis na ako na may namatay. Uuwi ako mamaya sa bahay. Ano nangyari sa guesting nyo? May namatay? Paano papaliwalag yung stories ko noon? Okay, hi guys! Napapatok kami! May namatay! yung nakaw, nalusutan mo Oy, patay na to eh! Ano ba itong mga pinapasok ni Alex? Teka lang, may mga
nakalimutan sabihin kanina. At kung pagka-thank you mo, follow niyo na po ang The Comedy Group. Papalit Facebook. naman tayo dun eh. Hindi tayo papalit. Namatay na kasi to. Inahabol ba? Ito namatay, hindi ko lang tutuloy tayo doon. Actually, pag mag-teaser ba kayo ba yung mga parang typical teaser na dong, 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 dong. Lalo ako ha. Ganun nga yung gagawin namin. Alex, nagalit. Walk out. Tumatawa yung nag-iisip na gagawin yun. Ganun pala. Mas creative ito, mas Kaya special. na gumawa. Nag-ano na ako, nag-shot na ako ng camera. Sabi susundan daw ako ng camera. Ang ganda na naliwag ko eh. Pero hindi. Ayun, may mga shows kami all over. Pero alexcalia.com and thecomedygrew.com po. May US tour ako, may Canada tour ako, may Europe tour kami. Wow! Yun, may Kami, nice, Dubai. nice. Oh, Marami pa, marami pa. malang araw mararanasan nyo rin. Sana buhay pa kami Tapos nun. teaser na naman yun. Alex, ang yabang. Pinatay si Papa Dudo. Pinakahuli pa yung patay. Alex, mayabang. Alex, may attitude. At pinatay si Papa Dudo. Tapos sa susunod na episode, tapos dalawa na naman kayo. Natatawanan na kayo. Pamatay na ni Papa Dudo. Alam mo ba? Ano, di natatapos itong show, no? Ito na, at Oh. The Comedy Huwag Group. kang gaganon, Jet! At The Comedy Group PH po, FB and IG at The Comedy Group PH. Siyempre yung sa atin, yung podcast natin, Punchline with Alex Calleja. Oo, And it's nasa Red number Obra. 32 kami. Number 1 kayo, ah. Number 1, Papa Dudut. Oh, nainggit ba kami sa inyo? Tinatay mo yung number 1. Oo, di ba? Pinatay ko lang naman. Sayang ah. Hindi, number 1. Nakikita ko talaga yung Step in number the right 1. direction. Oo. Congrats, congrats. Maghanap lang ako Meron ng... kayong gift? Huwag mo na yan! Maraming salamat sobra. Magpa-viral to. Magpa-viral to. Grabe. Yung part lang. Pero na yun. number 1 talaga kayo, di ba? Tag M. Oo, ang Dudut ganda ng ano. stories. Ikaw ba nag-email? Ang ganda ng template mo. Papakopya ko. Ang ganda. Hi, I'm Sir Alex Calleja. Ganda eh. Ang ganda no, ikaw yun? Kaya gagawin na Ayun. natin yung project Ganda natin. yun. Ang galing mambarot, no? Oo. Ay, si Jay yun. Teka lang, may bayad to? Meron. May... Hindi pa sinabi. It's a prank! Anong kwento? Handa kaming pag-usapan yan. Para updated kayo sa latest happening, i-follow po kami sa Spotify. Don't forget ang aming social media, Papa Talk. Ako po si Papa Marky. Papa Dudut here till our next kwentuhan, mga Andito pa rin kapatok. kami. Mapagod kayo. Mapagod kayo. Mahayop kayo. Ano? Ayan Ulit naman. oh. Tutuloy Let's nyo. talk, watch Patok, right here on Papa Talk, powered by Bigo Plus! Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya.